Sa lupain ng Castile, noong panahon ng mga hari at kabalyero, isinilang si Rodrigo das de Vivar, isang binatang may matalim na titig at matapang na puso. Ang kanyang husay sa espada at ang kanyang katapatan kay Haring Sancho I ay naging isa sa mga hinahangaang mandirigma sa kaharian. Gayunpaman, pagkatapos ng kamatayan ni Sancho at ang pag-akyat sa trono ng kanyang kapatid na si Alfonso isang serye ng mga intriga sa palasyo ang magpapabago sa kapalaran ni Rodrigo. Nang maupo si Alfonso sa trono, kumalat ang mga alinggaw at hinala sa buong korte. Sa kabila ng pagiging tapat kay Sancho, si Rodrigo ay nanumpa ng katapatan sa bagong hari, ngunit ang kanyang katapatan at husay sa pakikipaglaban ay pumukaw ng inggit. Hindi makatarungang inakusahan ng pagtataksil, si Rodrigo ay pinalayas at pinilit na umalis sa kaharian. Sinamahan ng isang matapat na grupo ng mga kabalyero at nakasakay sa kanyang kabayong si Babieca, si Rodrigo ay nagsimula sa isang pagpapatapon na puno ng kawalan ng katiyakan. Iniwan niya ang Castile, ang kanyang figura na nakasilweta laban sa kalangitan, determinadong ipagtanggol ang kanyang karangalan sa mga dayuhang lupain. Di nagtagal, ang kanyang katapangan sa labanan ay naging tanyag sa kanya sa mga Muslim at Kristiyano na nagsimulang tumawag sa kanya ng El Cid na nangangahulugang si Panginoon. Sa panahon ng kanyang pagkatapon, si Rodrigo ay gumalagala sa mga lupain ng mga Moors at mga Kristiyano, hindi kailanman itinatakwil ang kanyang karangalan o ang kanyang mga halaga. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, lumago ang kanyang katanyagan, at nagsimulang sumama sa kanya ang mga mandirigma mula sa iba't ibang sulok na naakit ng kanyang pakiramdam ng hustisya at ang kanyang husay sa labanan. Ang kanyang asawa, si Donna Jimena, ay isa ring figura ng napakalakas, matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa Castile at ipinagtatanggol ang dignidad ng kanyang pamilya. Ang El Cid ay naging simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng mga kultura habang nakipaglaban siya kasama ng mga Kristiyano at Muslim na nakakuha ng paggalang ng lahat. Hindi lamang siya lumaban para sa kayamanan o kapangyarihan, kundi para sa karangalan, katarungan at, sa huli, para sa pagmamahal sa kanyang lupain. Sa panahong ito nagsimulang hubugin ni El Cid ang kanyang alamat, na nakamit ang mga tagumpay na tila imposible at nagpapatunay na ang tunay na lakas ay nakasalalay sa katapangan at pananampalataya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming paghaharap at pakikipagsapalaran, dinala siya ng kapalaran sa Valencia, isa sa pinakamayaman at pinakakanais-nais na mga lungsod sa peninsula. Pagkatapos ng mahabang pagkubkob, nagawa ni El Cid na sakupin ang lungsod, ginawa itong kanyang muog at pinatunayan na, kahit sa pagkatapon, kaya niyang makamit ang mga dakilang gawa. Mula roon, pinamahalaan niya ng may karunungan at pagkabukas palad, na nakuha ang pag-ibig ng kanyang bayan at ang paghanga ng kanyang mga kaaway. Habang pinamumunuan ni El Cid ang Valencia, lumakas siya bilang isang pinuno na pinagsama ang mga estratehikong alyansa sa iba't ibang komunidad, parehong Kristiyano at Muslim. Umunlad ang lungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno at umunlad ang kapayapaan at kaayusan. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay hindi walang mga hamon nito dahil ang ibang mga Panginoon at kaharian ay nainggit sa kanyang tagumpay at naghangad na sirain siya. Sa kanyang tuso at kasanayan, naitaboy ni El Cid ang mga pag-atake ng mga kalapit na kaharian at ang kanyang katanyagan ay lumago sa kabila ng Iberian Peninsula. Sa kabila ng patuloy na pagbabanta, pinanatili niya ang kanyang maharlika at pakiramdam ng hustisya, palaging inaalala ang kanyang pangako sa mga sumunod sa kanya at lumaban sa tabi niya. Hindi nakalimutan ni El Cid ang kanyang pinagmulan o ang kanyang pagmamahal para sa Castile. Pinangarap ang araw na makakabalik siya sa kanyang tinubuang lupain ng Vivar. Gayunpaman, ang kapayapaan sa Valencia ay hindi nagtagal dahil ang isang mas malaking banta ay lumitaw sa lalong madaling panahon, si Haring Yusuf ng mga Almoravid na nagnanais na muling sakupin ang lungsod. Kilala si Yusuf sa kanyang malawak na karanasan sa labanan at sa kanyang maraming sundalo na kumakatawan sa isang malaking hamon para sa El Cid. Ngunit si Rodrigo, kasama ang kanyang tuso at pamumuno, ay naghanda ng kanyang hukbo at pinatibay ang lungsod, determinadong protektahan ang kanyang mga tao sa lahat ng paraan. Ang labanan para sa Valencia ay mabangis at madugo, kung saan ang mga tropa ng Cid ay matapang na nilabanan ang mga pag-atake ng Almoravid. Sa panahon ng labanan, may mga kwento ng mga kabayanihan na ginawa niya at ng kanyang mga kabalyero na, sa kabila ng pagiging outnumber, pinamamahalaang itulak pabalik ang kaaway.
Ang pagtatanggol sa Valencia ay naging isa sa mga pinakanatatanda pagsasamantala ng Cid, na pinagsama ang kanyang katayuan bilang isang buhay na alamat. Kasunod ng malaking tagumpay laban kay Yusuf, lalo pang pinatibay ni El Cid ang kanyang relasyon sa mga mamamayan ng Valencia. Pinamunuan niya ng may katarungan at palaging pinananatili ang isang bukas na saloobin sa iba't ibang mga paniniwala at kultura ng kanyang mga nasasakupan, na nagpapahintulot sa mapayapang pamumuhay sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Kaya, si El Cid ay hindi lamang isang pinuno ng militar, kundi isang tagapamayapa rin, na nagpapatunay na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang mga nakamit, nagsimula ang mga taon ng labanan sa El Cid. Kitang-kita ang pisikal at emosyonal na pagkasira, at sa kanyang mga huling araw, pinangarap niyang makabalik sa Castile at mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang asawang si Jimena at kanilang mga anak. Ngunit ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng Valencia ay nagpapanatili sa kanya na matatag sa lungsod, lumalaban hanggang wakas at tinutupad ang kanyang karapatan. Nang tuluyang magkasakit si El Cid, dahan-dahan siyang iniwan ng kanyang mga puwersa. Dahil alam niyang nauubos na ang kanyang oras, tinawag niya ang kanyang pinakatapat na mga kabalyero at ang kanyang asawang si Jimena upang ibigay sa kanila ang kanyang huling mga tagubilin. Hiniling ni Rodrigo sa kanila na huwag hayaang pahinain ng kanyang kamatayan ang depensa ni Valencia, dahil sigurado siyang sasamantalahin ng kanyang mga kaaway ang anumang palatandaan ng kahinaan para salakayin kami. Di nagtagal pagkatapos, tulad ng hinulaang ng Cid, bumalik ang mga Almoravid, handang kunin ang lungsod ngayong patay na ang kanilang tagapagtanggol. Gayunpaman, si Jimena at ang mga kabalyero ay gumawa ng isang matapang na plano upang panatilihin buhay ang alamat ng Cid at pahinain ang loob ng kaaway. Nakasuot ng kanyang baluti at nakasakay sa kanyang tapat na kabayong Babieca, ang bangkay ni Cid ay inilagay sa pasukan ng lungsod, na nagbibigay ng katiyakan na ang pinakamataas na pinuno ay buhay pa. Sa wakas, ang katawan ng Cid ay inalis mula sa Babieca at inilibing na may buong karangalan sa monasteryo ng San Pedro de Cardena sa Castile. Ang kanyang alamat ay nagtiis sa mga lupain ng Espanya at sa puso ng mga nakakakilala at nagmamahal sa kanya. Natupad ni Rodrigo Diaz de Vivar, ang Cid Campeador, ang kanyang kapalaran, ipagtanggol ang karangalan at protektahan ang kanyang mga tao hanggang matapos ang kanyang huling hininga.